Sinasabi po kamakailan ng NBI na isasama na daw ito si dating Congressman Mike Defensor sa mga karagdagang kaso na may kaugnayan pa rin po dito sa alleged human trafficking case na nag-ugat po dun sa raid na ginawa sa Hotel KTV establishment na ikinakabit po sa mga defensor. Ano na pong status nito? Ito po ba'y filed na o nasa final evaluation pa lang po ang NBI kung talagang isasama po siya sa kakasuhan? Ganito po, Ma'am DJ Chacha, ano po. Kahapon po, nagpatawag po nagpadala ng subpoena kay Mike Defensor sa anak niya at yung mga ibang kasamahan pa niya sa korporasyon. Hindi po sila dumating. Ang dumating, 3 abogado lang nila. So, ngayon po, yung pong sinasabing isasama siya, yun po yung initial findings na nire-recommend na kailangan pang imbestigahan ng mas malalim. Na ngayon po, yun nga dapat po yung kahapon. Hindi po sila dumalo. Yung pong sa asawa at anak niya, nakafile na po yun. Okay. Nakafile na po, kasama na po sila, nasa City Prosecutor of Pasig na. Ito po kila Mike Defensor, kung bakit sinasabing masasama sila. When we dig deeper, yung inimbestigahan po namin, nalaman namin yung Cliff Point Square na tinatawag, kung saan nandoon yung Blue Hotel, at saka po yung Chicago KTV, na ang nagpapatakbo ay ang Sirin Corporation. Ang Sirin Corporation po is yung anak niya at asawa niya, ay meron po naman silang relationship sa Cliff Point Development Corporation na si Mike Defensor naman po ang opisyal. Siyang may control ng malaki. Ito naman pong Cliff Point, meron siyang agreement with Innovative. Sino po yung Innovative? Parang sila naman po ang nangungupahan sa Multi-Pasig Land Development Corporation na 1% owner ng buong property ng lugar na yan, ang 99% po PCGG. Nung tiningnan po namin yung Innovative, yung pong Cliff Point Development, Sirin at Chicago, interlocking officers, directors, and owners po. So, ibig sabihin, pag pinalalim ng investigation, alam po nila lahat what's happening, what's going on po doon sa lugar na yun. Nabanggit nyo rin po yan sa amin nung huli namin kayong kausap. Pero attorney, so sa ngayon, yung sa asawa po niya at sa anak, talagang na-file na. Nakafile na po. Itong kay Mike, dahil hindi siya dumating kahapon, ano na pong susunod na aksyon ng NBI? So talagang ifa-file po yung human trafficking sa kanya? Meron pa pong mga iniimbestigahan at binigyan po sila ng chance na makasagot pa. So tingnan po natin ng mga ilang araw pa. Next week po. Pero based on the initial findings and recommendation, pagka po ginawa yung matrix, lalabas po talaga na mga 90% of the entire complex na yan, including Chicago KTV and Sirin, is controlled by the Defensor family. So, dahil Pati po yung ibang mga mining company dyan naka-address po eh. Opo. So, attorney, kay umapir sa susunod na linggo o hindi, dahil ito na yung nakikitang link ngayon ng NBI, talagang tuloy ang kaso kay Mike Defensor? Well, depende po sa isisumite nila. Sabay binigyan pa po namin sila ng pagkakataon na magsumite. Okay. We are guided by Memorandum Circular number 20 na pag ipinay po namin yan, ibig sabihin, we have determined that there is a reasonable certainty of conviction po. Opo. Yun ho bang club sarado na ngayon, attorney, director? Maganda po yung tanong nyo, Kated. Kasi sinara po yan at ang nakalagay doon sa notice na pagsasara ng local government ng Pasig City is naka-address sa Sirin Development Corporation. Anong ibig sabihin? Sila po ang nakapasok na business permit dyan po sa City of Pasig po. So speaking of that, papasalamat po kami kay Mayor Vico at sa City of Pasig sa pagtulong po sa amin sa operations po na to. So as we speak now, ito po ay pinasarhan na ng Pasig City Government. No? Tama po. At nung pinasara po, Kated, nalaman pa nung City of Pasig ng LG na reported po sa amin, yung palang mga ibang ginuhan nilang ni-recruit nila na CCA, yung mga customer care assistant, yung mga babae na, nakatira na po pala dun yung iba. Stay in. Kumbaga, stay in. Stay in na po. Opo. Pero attorney, yung attorney, yun hong mga na-rescue umano ng mga babae dito, sino may hawak nito? Sila ho ba'y tetestigo laban dito sa mga defensor? Meron na pong mga statement at they will be available on the time na ipipresent po sila and they are under the care now of the
CSWD, the City Social Worker Development po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.